she can be a legit carry. The only thing that's stopping her is her range, which is 375 or worse, 350. Parang ganun, along those lines. 400 range pababa ang layo ng pwedeng atakihin ni Vengeful Spirit. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, si Gyro nga, ganun din may flak cannon si Gyro. Si Vengeful Spirit, wala. Ano lang, Vengeance Aura. So, galit-galit lang ang meron siya. Pero anyway, hindi siya magkikerry, mga kaibigan. Support siya along with Earthshaker. This would be a Juggernaut from Raging WePlay. And I think itong WePlay would be making a statement. Sasabihin nila, ganito kasi mag-Juggernaut. This is how we play Jug. Easy lang kayo. So anyway, teka lang. Okay, gets. Shadow Fiend mid. Sasabihin ko sana, mismatch kasi kakainin ni Queen of Pain ng buhay si SF dito. Pero unfortunate for them, nakuha ni Kirito ang kanyang minamahal na ES. Ito yung second love niya. Ewan ko kung sinong mas tanong mo na lang, Candy, kung sinong mas mahal ni Kirito, kung mas mahal ba niya si ES o ikaw. Pero yan. Queen of Pain Gyro naman para sa It's in the Bag, accompanied by Tusk and Rubik, which I think would be the support duo. Ngayon, malaking challenge para sa It's in the Bag na tulungan si Queen of Pain to actually shut down SF. That's the biggest thing that they can do right now. Don't give SF that early kills. The early farm. Juggernaut would have the farm kahit anong backflip mo. Dahil safe lane siya and with Vengeful on his side, hindi siya mahihirapan. So, yan ang nangyayari sa chat. Nagkakaaway-away na. Huwag kayong mag-away. Easy lang kayo. Easy lang. Ayan. So, may magkatanong ata dito na malakas daw silang mag-Dota pero bakit daw sila nadi-discover. Kung gusto nyo ma-discover, maglaro kayo sa mga tournament. Alam mo, yung Mineski, yung Happy Feet, di naman sila nakilala dahil nag-post lang sila sa Facebook na, "Hi, malakas kami." Or nag-Twitch chat na, "Hi, malakas kami, guys, Kappa HD." Hindi. Naglaro talaga sila. So, sumali sila sa tournaments at doon sila na-discover. So, if you wanna be discovered, then I suggest you join tournaments at ano pa ba ang pinakamalaking tournament dito sa Pilipinas, kundi ang MPGL. MPGL, not just a circuit, not just a cup, it's a freaking league. 'Di ba? So wala tayong pinapatamaan diyan. 'Yun. So ano pa sinasabi dito? Ayan, wala na sinasabi. So anyway, shoutouts nga pa sa atin nasa chat ngayon. Hello sa inyo. Ilan kayo? Lagpas 10 na nanonood sa amin. Hello. So may tanong naman po kung may live stream daw po ba ng laban ng Mineski. Siguro naman meron para sa Join Dota League. But unfortunately, hindi kami magko-cover. Pero anyway, Batrider last pick para sa It's in the Bag. Phoenix para sa Raging WePlay. And this MPGL Season 7 won't be possible without our sponsors. Maraming salamat kay Juno. Hindi, bukod doon. Maraming salamat sa aming main presenter sa Gigabyte, sa GameX, ang aming co-presenter. Of course, maraming salamat sa aming event partners, Mineski Infinity, SecretShop.ph, NextGame.com, and of course, Mineski.net, Mineski Events Team, and Mineski TV. Sa lahat ng mga di nakakilala pa sa akin, ako nga pala si Denki from Mineski TV. Matagal-tagal na ako nagkakas. Pag di nyo pa ako kilala, ibig sabihin nun kakatunin nyo lang o wala kayong pakialam sa akin. Either or, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Basta kumikita tayo dyan. Hindi, feeling ko offlane Phoenix. Hindi, nagro-rotate ang Raging WePlay Pero pwede actually, pwedeng 2-1-2. ES. Tama ka dyan. Ayan. Sabi ni Wiki to 1 to 3, diba dapat mas uuna live stream ng Mineski TV laban ng Mineski. Unfortunately, hindi ganun. Kasi kami bias. Diba? Grabe ka naman. So anyway, ano ba gagawin ko dito? Sige ha. Habang wait, pakita natin yung score. Pakita natin yung score, please. Nostra. Pakita natin. Ayan. Ang score po ay 1-2 in favor of Raging WePlay. Nakita nyo yung effect na yan? Sobrang lupet, diba? So, ayan. We're back to the game, I think. Ayun. Saktong-sakto. Wala akong ginawa, promise. Wala akong ginawa. Diba? Walang kababalaghan na nangyayari. So, yun. Pakilala ko muna yung mga players natin. Uy, yun na naman po. The error is real. So, ayusin natin yan. Boom. Shoutouts nga pala kay Adi. Hello. Nice one! Nice one. Dura 2. Restart ko ulit, no? Restart everything. Ay, hindi ko alam yung password nito. Kasi kay Dwayne Rino to eh. Oh no. Kaya mo na. Titisin ko na lang. So, yun. Meron kaming hiring ngayon. Sana pala, Nostra, nilagay mo dyan. Nilagay mo dyan yung, yung hiring natin. Oo.
So yun nga, meron kaming hiring ngayon for Mineski and ESL. Sa mga curious, punta kayo sa Facebook ko na lang kasi hindi pa namin na-upload yung wala pa sa aming stream yung link. Pero anyway, yun. At saka please don't forget to like and subscribe itong ano natin, itong MPGL. MPGL, itong Twitch, sorry. Sabog na ako, Kuya Denki ninyo. So please don't forget to like and subscribe not only here but also on our YouTube channel. Meron tayong YouTube channel kung saan nilalagay namin ang aming mga VODs for replay purposes. Syempre naman para makapanood tayo, di ba? Kaya easy lang kayo. So anyway, ano ba? Yun, so may hiring kami, punta kayo sa Facebook ko. Sa mga di nakakaalam, hanapin nyo na lang Denki24, yung basta. Ayan, oo. Pero yun nga, tama. Ipapost lang natin. Pero yun nga, may hiring kami. So, kung sakasakaling, ano kayo, feeling nyo, okay, so all right kayo. You are qualified, then please apply. Diba? Kasi kailangan namin ng tulong na manpower. Alam mo naman ng esports, lumalaki yan. At ayaw naman namin na kami lang ang yumayaman, diba? Sama-sama tayo sa pagyaman. #payaman. So, medyo okay na ba yung kulay, guys? Ang galing talaga ni Nostradota, The Saturation Boys. So, yun. Tanong ni Cads21, yung Class S daw ba? Kailan? Bukas. Okay, uy! Nakuha! Nakuha! Ni Fly Solo! Yung Bounty Rune! Oh my goodness! Icarus! Na Icarus, mga kaibigan, aroy. So anyway, dalawang bounty rune napunta sa kamay ng Raging Weeplay. Look at this, Marik Sensei, alam niyo na lamang. Oh! 5-man DC! Unpost! Dali! Unpost! Oh no! Stats. Ayan, sige, hiring tayo. Pakita natin yung hiring. Ayun. So we are now hiring. Ayan yung mga positions. Unfortunately, pare-parehong fresh grad ang kailangan namin. Fresh grad. Pare-parehong experience. Nasa mali na naman na binabasa ko. Yun nga. Oo. So, yan. Kailangan namin mga experience kung pwede. Kung hindi naman, baka naman pwedeng gawa ng paraan. So, yan. We need secretary or marketing assistant. Kailangan dyan, syempre, female. Alangan naman. Sa event planner and coordinator, yung magiging tagapagmana ng aking pwesto. Dahil na-promote ang Kuya Denki ninyo. Ayan. So, kailangan female din kasi nagsawa na sila sa akin. Sabi, ano ba naman yan, Denks? Kailangan naman namin ng chika. So, yan. So, sabi ko, sige, hindi female lang hanapin natin. Walang problema. Tapos, ayan, itong multimedia artist which we need as, ASAP. Mahalaga yan. So, pwedeng male, pwedeng female. Walang discrimination yan. Pero, ang kailangan medyo may experience ka. So, tapos, yun namang aming mga, mga project-based and full-time na trabaho. For Call of Duty, we need a game master. Game master. Tapos sa Halo naman, medyo project-based lang siya. Halo na game master. So mga kilala nyo nagka-Call of Duty dyan, Kawaduri. At saka sa Halo, ayan, mag-apply kayo sa amin. Of course, send your resume to hrd@mineski.net. For more information, halimbawa na-miss nyo yun, punta na lang kayo sa Facebook namin, ni Lon, ni Trikus, ni Duno. Kami, nandun, naka-upload yan. Yung hiring na yan. And anyway, I think nasa fan page din ng Mineski yan syempre. So yun mga kaibigan, game na po tayo. Walang nangyaring kaguluhan dito. Armel Tabios, so far, doing pretty well versus Marik Sensei. Ayun, lamang na, wala na. Nakaabante na si Marik dito. At nakita natin kanina, hindi nyo pala nakita, na medyo pumapalag-palag yung it's in the bag dito. They're on an aggressive tri lane. And this didn't work nung first game. Si Undying hindi masyadong nakakuha ng laning presence. He's not that scary. And in fact, napataba pa nun si Tusk. So let's see if that would be the same case. But unfortunately, Levi would be playing support this time around at may pause na naman po. May nadisi na naman. Yan na naman. Ako po. So yan. What a net, sabi ni Poyans. What a net. So yan, pasensya na kayo guys kung di namin nalalabas yung score. Ganito yan. Yung best of 3, fixed. Okay na siya, hindi na siya bug. Ang problema, yung best of 5. Kasi kapag naka-best of 5 ka, tapos giname mo na, best of 3 pa rin ang lalabas. So, we opted not to use it para hindi malito
yung ating mga viewers, syempre. So yan, habang nandyan tayo, siguro habang nakapause, pagkakataon nyo na para mag-share nung post natin for Gigabyte G1 gaming motherboards dyan sa Mineski Dota fan page, di ba? Moment yun na yan. Yes! At nga pala, shoutouts kay Johannes na nagbigay sa akin ng training. Uy! The dagger is real, mga kaibigan! Hindi pala na-disjoint yun. Sa bagay. Hindi nga pa naka-disjoint ang Icarus dive kasi hindi naman siya pang-evade. So, anyway, wala lang. Nakakatawa lang na panoorin yung dagger na umikot-ikot. Shoutouts nga pala sa mga nandito pa. Kay Nostra Dota, kay mamaya niya kasi namatay na kaagad. Si si Moltres. Hindi na nga sinapak ni Levi, tinitigan lang niya, namatay na kaagad. Grabe. So yun, ano sasabi ko? Ayan, si Nostra, si Juno, I think andito pa si Lon na maraming ginagawa. Sino pa ba? Yun, basta sila na nandito nga. Si Dwayne, nandito. Shoutouts nga pala sa kanya. Hello, kay DQ Lord. So yan. Sabi ni Komi456, Boss Denki, pabati po ang team malakas sina Aljon, Miko, Angel at si Balot. Nice name, bro. Balot. So, may Marik. Ni Raze. Sakit. Raise the roof. Wala na. Hindi siya mapag-blink. This is a level 2 Shadow Strike. Opting to max it first instead of Scream of Pain. So, strange builds. Siguro, mas gusto niya ang harassment factor dito, not necessarily the burst. And that would work. That would work, actually. Kaya na niyang sapakin si Shadow Fiend at 600 range, eh. So, not necessarily needing the Scream of Pain to do its bidding. And anyway, may na siyang buhat dito. So, this can be a 2-1-2. 2-1-2 build, I presume, para sa kanya. Kirito and Secrets is here. Alright. Mukhang okay siya sa points naman dito. Not really going for a powerful harassment option. And since he's on Radiant, madali ata siya makakapag-farm. Pero problema na Magic Bush. Magic Bush Observer Ward implemented by Raging Replay, preventing creeps, neutral creeps from spawning both here and here. So that's very detrimental. Ang katuwa nito, walang sentries ang it's in the bag. Oh, they went for this one but not gonna catch anything. Pero di naglagay sila ng sarili ng sentries just to block this camp. So that's pretty much good, I guess. Para sa kanila, nangyayari. Okay. So, pa na ba? Wala pa. Fly Solo, lumilipad lang. Level 2 siya dito. Si Kuya Fly. Kamusta naman si Drew Torres. Level 4. Level 4 din si X-Slim. Rumba. Wala pa, mamaya na. Kirito mga nag-mid. Naku, pumamatay ata siya. 4-6. Isang click na lang. Patay siya. Marik Sensei. So, double damage or tumigil siya. Nag-run. Naku, namatay sa Lason. Salamat sa level 2 na Shadow Strike. It would be effective versus a low HP hero like Vengeful Spirit. Remember guys, 2-1 po ang score lamang. Ang Raging Weepy ng 2 puntos. It's in the bag. Nakuha nila yung +1 dahil silang nasa upper bracket. So, they have to win this one. Natin. So, yun. Sabi ni Misty Candy, deki pa shoutout pabati kay Kirito. Galingan ka mo baka mag-choke. So, tingnan natin. Marik Sensei, mamamatay pa siya dito. Isang click mula kay Armel Tabios and a rare footage of a Queen of Pain being outpowered and outmaneuvered by an SF. So anyway, Levi mamamatay dito, nakakuha ni Fly Solo. Kirito may mid-range, umikot si Drew Torres, ginamitan na ng kanyang LC Gaming, Beyblade Gaming. Pero hanggang doon na lamang yon. Where is no points on healing ward. So they can't really sustain this one out. Meron naman silang healing salve. Only for one guy. So, mamatay si, inapuyan si Points, mga kaibigan, niluto ng buhay. Easy cooking. Mula kay Cooking Poyans. So, yan. Juggernaut would be dying as well. Being focused fired by the Queen of Pain. Marik Sensei sumasagot dito kahit napatay siya kanina sa, Tingnan natin. Ayan, shoutouts nga pala sa mga keyboard warriors ngayon sa chat. Hello sa inyo. Ayan, okay lang yan na basta friendly away lang. Huwag naman yung sa personalan. Baka naman naghahanap na kayo ng mga Facebook ninyo at nagpo-post ng mga kung ano-ano mga kalandian. Huwag. Pero okay lang yan. So yan. Armel Tabios, anong susunod niyang item? Uy! Ring of Aquila. Pero nakamiss tayo yan. Paul Saman this time around would be getting the power of secrets. Siya dito ang nakakapag-solo flight kill. Not even needing the flaming lasso to kill one. Pero
Levi catching Armel Tabios, nag-raise siya. Another raise. Hindi tumama kay Levi, mga kaibigan. So, nag-lift away. Strange. Pero problema dito si Fly Solo, nagpa-apoy. Tinamaan ba? Naku, naapoyan siya dito. Tatakas si Ian. Makakatakbo ba siya? Yes, he will. Both guys escaping under the clutches of Raging WePlay. Nostandoto at its finest. Yun yung problema sa kanilang mga cores. Well, syempre may stun kasi may Earthshaker at saka may Vengeful Spirit. Pero after that, medyo wala na silang ganon kadaming disable. And still, the Blink Dagger coming up para kay Batrider at 8 minutes in. We're waiting for it. Maya-maya, okay na yan. Ayan, may sinabi si JC Pin dito, ayaw daw talaga sa akin. Bakit naman paring JC Pin? Hindi ko na mabasa yung mga posts mo. Kasi medyo nakapokus tayo sa laro. Levi naman, wala pang item. Okay, ano ba dadaling sa kanya? Wala, secret item. Di pa niya alam. Ian naman, may boots. X-Slim, face boots, Ring of Aquila. So, definitely, this would be a drums next. Armel Tabios naman, power threads, Ring of Aquila. Not sure kung may mechanism ba siya dito. Baka naman early BKB or maybe Ayasha. Hindi pa natin sure. Poyans, malapit na ang kanyang blink. Pag napita siya dito, malaking bagay. Pero hindi mangyayari. Wala pa. Nagdabog kisikas mga kaibigan. Kukunin na ba niya? Kuha niya. Easy. At ngayon pala, hindi ko pala nasabi sa inyo sa mga di nakakaalam, pwede nang gamitin ng spell yung mga kariton. Pero mamaya nakirito mga kaibigan, napitas siya dito ni Marix Sensei. Salamat sa kanyang dalawang ilusiones.com. So, yun. Hinila ba? Hinila mga kaibigan, binibit na. Nakabingwit dito. Hook, line, and sinker. And let's see if Sikas would die. Echo Slam! Just to be able to kill points. Pero mabubuhay ba siya? Isang palo. The stun would be there. At dalawang namatay mga kaibigan sa kanilang duelo. Alta bang galaw nito pero mamaya na ako hinahabol nila. Omni Slash parang X-Team sinigawan. Na block ba? Hindi pa. One click. Isang Stanini. Hindi naabutan. The salve would save him. And unfortunately for Raging WePlay. Oh! Pa-baby wave! Double kill. Mula kay Marix Sensei. This time around, it's in the bag. Mukhang nakabawi dito. Mukhang nagising. Nagising. Oh, wait time. Ayun nila. So, sino daw po ang lineup ng Raging WePlay? Sige, pakilala natin isa-isa. Si Fly Solo, si Kirito, si Sixman, si Armel Tabios, si Secrets, at saka si paring Drew Torres. Sa kabilang side, from It's in the Bag, Marix Sensei, Poyans, Ian, Levi, at saka si X-Slim. Aray ko, sumakit ang likod ko. Yun. So anyway, tingnan natin mapipitas pa si Fly Solo. Si Marix Sensei, medyo galit, wala siyang mana. Wala, hindi na yung gagawin. Samantala, Armel Tabios, now 45 gold away from his mechanism. Maya, okay na siya. He is at 5.4k net worth advantage versus the other mid, which is Marix Sensei. Nasa 4k lamang siya dito. Pero the advantage for It's in the Bag is mas malakas yung kanilang burst damage in case of fighting. Meron silang task. Of course, merong cooldown. Ready to set it up. Meron silang Batrider, which is arguably one of the best, if not the best initiator in the game. Dahil sa Blink Lasso. Automatically bringing the match into a 4v5. Pero thankfully for Raging WePlay, they have a clutch counter versus Bat, which is Vengeful Spirit. Na sa mga di nakakaalam, kapag nalaso ka, tapos swing up mo, mapuputol yung laso. So, mamaya na ito, mga nakuli nila. Armel Tabios, hinila kagad, nakahisip points, ito tumigil, ninaapoy niya dahan-dahan. Tinamaan ba ng slower no? Sabi ni Marix Sensei, bakit ako bumubagal? Pero naman din pa rin siya. So, burst damage coming from Marix Sensei. And let's see if points could actually be burned to death. Umiikot si Drew Torres, mananakaw ata. No Slash, Batrider still has Blink Dagger. So, pwede pa niya i-go to. Pero wala nga na siyang mana. Tinamaan mo siya ng blocker rin. Naku, hindi Poyans. Blinking in for the sticky name. Pero that's it. Pero ang laki ng burst. Ako po, Levi! One more hit. Hindi, kay Marix Sensei. Napuntaan sa ball siya dito. Stun para kay Poyans. Boom! Pinatikim mga kaibigan ng Stanini. Nito ni Sigas. Hindi siya nahuli ng block. Mula dun sa Ice Shards. Blink mula kay Marix. Kulang. Levi can go for the gulong. Abangan natin yan. 1 second to go, and Sigas can actually go for the stun, and he's stopped. Hammer time. Ayun. Kirito, isang wave nga dyan. Doon, tumama na sa Nini, and a simple wave will do the trick
Patay si Levi dito in Kirito's hands. Armel Tabios going back into the fray this time around with Mechanism. Alam mo na daw. Ito po sila. Easy race to just remove the creeps. At ngayon, tignan natin kung magko-contest ang It's in the Bag. In this kind of a push. Kirito waiting for it. Call down mula kay X-Lim. Aray. Isa. Dalawa. Pero hanggang doon na lang yun muna. Walang mana si Marik Sensei. Just a mana, sufficient enough for Blink, and that's it. Ian, nanakaw niya ang nanakaw niya Wave of Terror. For scouting purposes, it would be good. Huli ba? Hindi. Nandito naman na Snowball, so no stun para sa kanya. Kidlat, Blink in mula kay Poyan. Sinila na naman po si Kirito. Ang paboritong almusal ng It's in the Bag. Cagayan de Oro. Celebrate right now because you are in the lead. 13-5. Nanakaw ang Pishur. Gulong itlog gulong, Poyans blinking in, sisigas ako, nahuli ka balbot, tinamaan na Stanini, at sobrang easy naman ngayon this time around. Para sa It's in the Bag, 15-5, nawala bigla sa Wisho. Ang raging replay dito kung kailan naman nakagamit ng replay yung waifu ko. Tsaka hindi nangyari, unfortunately. Mamaya na yan, nagpupush ito ang It's in the Bag. Lamang dito ng 5.9k network advantage. Mali. 5.9k ang network advantage. Now, it's 6.3. Definitely higher by around 800, I guess. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, mga ganon. 800, 900. Para sa, mid, sa carry, I mean. Ng It's in the Bag. And looking at the gold graph, 12 minutes in, we're at 5k gold. XP naman, nasa 5k din na XP. Para yan sa Cagayan de Oro. It's in the Bag. Now having an answer from Raging Replays Rage. Pero tingnan natin. So yan, magkakamot lang ako ng aking likod. So hello sa inyo. 4 staff. Medyo malapit na. Ayan, konti na lang yan. 900. Isa pa. Ayan, buo na ang kanyang force. And now, with the Blink Force type combination, alam natin na medyo may hirapan na ata ang Raging Replay. Dahil kayang-kaya nila na makapitas ng at least one guy. And the only one guy that can escape them, I think, would be Juggernaut. Pero pagkatapos ng lahat ay pwedeng maging punteriya, especially Kirito. Prevent Kirito from casting that swap to remove the flaming lasso. Pero tingnan natin, hindi pa naman tapos ang laban dito. I think sa sitwasyon ngayon ng It's in the Bag, kahit sinong kapitas nila, it would be wonderful. Not because lugi sila, kundi dahil sa sobrang ganda ng kanilang kit. At nakapag-deward pa sila. Siyempre may post yan kapag may dine-deward. Wait, lag daw, lag. So yan, what you're watching right now is Mineski Pro Gaming League Season 7, leg number 3, Class A Finals. This is between It's in the Bag versus Raging Replay, and Levi would be able to kill Fly solo sa may taas, I think. Oh, sa may taas. Sa may taas, manda. Pero ito, mamaya na mga Avengers assemble dito. Sa may baba, Replay with 4 guys in the bottom lane, and let's see if they can actually do this one. May blink na ba si Secrets? Wala pa siyang blink. Drew Torres naman, may na ba siyang kahit wala pa, kalungkutan. Armel Tabios, Mechanism is now online. Kirito naman, wala. Chainmail, kasi malamig daw kaya bumili siya ng chainmail. Dahil, alam nyo, hindi na ngayon uso ang chainmail. Ang uso na ngayon group text. At saka, tawag dito, tag na lang sa Facebook. So, yan. Sa mga nakaabot pa ng chainmail, nung mga panahon na medieval period ng internet, ayan, shoutout sa inyong lahat. At feeling ko alam mo, nakita ko kanina sa chat nung tinanong ko kung sino yung mga umabot sa 135 na petot na price ng TP, walang nakaabot kukonti lang kayo Feeling ko nga, mga naabot na ng iba dito yung 100 gold Pero promise guys, nung unang panahon pa ng hapon, 135 yan, sobrang mahal. Oo, nung mga panahon na ang daming mga kabulastogan, nung ang Aegis ay binubuo pa. Oo. Nung mga panahon na si Silencer nagbabagsak ng golem, nag-healing wave. Grabe. Nung mga panahon na si Tiny, hindi pa siya Tiny, siya pa si Titan of Order. O yan, hindi nyo talaga naabutan yan.
Grabe. Yan, si Gambler. Naabutan nyo ba si... Ano? Oh, yung 26 spells, guys, Invoker. 26, 27 if you would count yung tinanggal na Windwalk. 27. Medyo fair. Medyo fair na hero. Kung ano, throwback Thursday lang tayo habang wala naman nangyari kaguluhan. Naalala ko lang dati, nung in-implement ni Ice Frog si Invoker, as in yung new improved Invoker, yung 10 lang ang spell. Ang unang pumasok sa isip ko, hala, paano may babalance yung 26 spells? Tapos, na-realize ko na 10 na lang pala yung skill ni Invoker. So, sabi ko, hala, ang hina naman ito. 10 lang. Na-realize ko na, syempre, balancing is the name of the game. And Ice Frog did a good job in creating a very unique hero. Yun, kaya props sa kanya. Nung una, ang pangarap lang ni Ice Frog talaga, gusto ko lang ng white mage. Gusto ko lang ng blood mage na kulay white yung damit. So, nangyari yun. Nangyari ang dapat mangyari. Congratulations sa'yo. So, yan, Ice Frog. Dati, tropa-tropa lang tayo. Ngayon, bolbo ka na. So, 16-5 po ang score in favor of It's in the Bag. Let's see if Weplay can actually catch up. Hindi sila sanay sa ganitong sitwasyon, ha. For the last 2 games, Weplay was in the lead, in a significant lead even. At ngayon, silang struggling to actually catch up. Pero, fortunately for them, Armel Tabios is on the solid farming spree. Kaya mamaya na yan, ako nahuli si Faisal, mga kaibigan. At sabi ko nga sa inyo sa Dota 2, walang pakialam yan sa logic. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, di ba dapat malakas ang fire type sa ice type? Hindi, baliktad. Walang super effective dito. At kapag sinapakan ng 4, walang elemental advantage. Anyway, may blink na ba si Secrets? Still, meron na. So, tingnan natin kung makakapagbawi ng hiyabang dito ang Raging Weplay. So far, medyo hindi ata. Nahirapan sila pagdating sa pastuhan. Dahil It's in the Bag is all over the place. And remember, they need to respect Batrider. I haven't seen Lasso being cancelled out by the swap so far. Kaya interesting na hindi pa nagagawa ng Raging Weplay yung kanilang counter plan versus the Bat. Pero mamaya na yan. Bangers. Nakasmoke dito. Ang 4 sa Raging Weplay. Ops, naka-reveal na. Blink in! Echo Slam! Para kay Manic Sensei! Omnis as well. Nanakaw ang alin. Nanakaw po ang Fissure. Nag-draw ng letter T. X-Slim is on a double kill. Triple kill! Patay din dito si Poyets, mga kaibigan. Ultra. Singas pala namatay. Ultra kill. At ngayon si Kirito nag-iisa natitira. Rampage na ba ito? Dominating para kay Levi at ubos! Ang Raging Weplay. Yes, you were able to lock down Queen of Pain, pero buhay na buhay yung 4 para sa It's in the Bag. So misplace after misplace, and of course It's in the Bag, happy to oblige, tuwang-tuwa na ginamit ng Weplay ang dalawang ulti just to kill Quop. Ayan. Sabi ni Eme Jeme, sir, you can attract more watcher, follower, sub kung English sana broadcast. Just saying, I disagree. Sino ba manonood ng laro ng MPGL? Diba? Malamang Pilipino. Unfortunately, ang MPGL, it's a local tournament. Ang sumasali sa Class A, Pinoy. Ang sumasali sa Class S, Pinoy. So, ano ba ang lingwahe ng mga Pilipino? Exactly. So, of course, English is it's a good medium for casting. Pero, in our case, we have to cater to our local audience na aminin natin na syempre, mas gusto na Tagalog. Diba? So, nice. Thank you for that. Kumbaga, thanks for that concern, parang Eme, Jeme. Pero don't worry because we already had that into consideration. Hindi naman kami mga ewan dito na nakatingin lang sa monitor namin. Tara, cast tayo. We have studied and we have, of course, gathered intel and surveys. Of course, yung output and opinions ng mga nanonood sa amin and the viewers, of course, wants to have it in Tagalog. Nung nag-apply ako as caster for Mineski, alam niya nila Lona, tsaka nila Tricus, ni Bianca, at tsaka ni Duno na Englishero ako. Pero, I have to adjust, syempre. At yun nga yung feeling ko, isa sa mga dahilan kung ba't ako na-hire kasi nag-adjust ako kaagad. Diba? Hindi ako nag-inarte. So, yung isa rin ako sa mga elitista dati na English pag may time. Pero, as a market, you have to cater, of course, doon sa demand. Ang gusto nila Tagalog casting.
Pero subok naman na ako na nagcast na ako ng English sa mga nanonood sa akin ng MPGL SEA Grand Finals. Last year, 8 hours of casting English tuloy-tuloy at yun, Ian will be taking fly solo. So, alam mo na kaagad kung ano nangyari dito. We play, all of a sudden, medyo nahihirapan ata dito at mukhang totoo ata ang pagbangon ng api mula sa It's in the Bag. Cagayan de Oro, mga kaibigan, pumapalag dito pero problema, inikutan na siya dito. Levi can go for the snowball to run away pero Glimmer Cape, unfortunately, mas matagal na ang delay and he would die in the hands of Drew Torres. At Armel Tabi sumasagot! Sumasagot! Nahila si Armel, mga kaibigan. Okay dito, TPing out. Ayoko nang madamay dito. Oh! What? Ba't niya kinancel? Kinancel niya, di ba? Kinancel niya. O, hindi nagamit twice yung flame break. So, he canceled it just to make sure na mapapatay nila yung isa sa It's in the Bag. So, very questionable decision making from Raging Replay. But, I guess, they need all the kills that they can have right now. As what I always say. Pagdating sa Dota 2, yun yung isa sa mga parang pinaka-paraan mo para makapag-bounce back, not necessarily farm creeps, dahil na-nerf na yung creeps. So, ang kailangan mo ay makakuha ng mga pickoffs and WePlay did a good job. And actually, assessing the situation, they need that frag ASAP. So, in the score is now 25-8. Sobrang layo po ng yaman ni Xlim versus WePlay. Ito mo, 13K versus 10K flat mula kay Armel Tabios. But looking at, let's check. Alam mo natin pa rin i-check. So, yung 14K net worth advantage para sa It's in the Bag. Grabe. Sa XP naman, nasa 14K din. So, medyo mataas-taas na bundok ang kailangan nilang akyatin para mabawi ng WePlay ang na-offset sa kanilang kalamangan. And as of course, sa mga ganitong bagay, it's really possible to have a comeback. Pero the challenge is so steep. Oh, huli ba? Lehu? Wala. Mundi ka na si Poyans. Buti na lang, cooldown yung Fissure. I think, cooldown siya. So, madala ito, 4 na nagpupush sa may taas. Tama ba bilang ko? Baka mali ang math ko. Tama, 4 nga. 4. So, ito, panahon na ba? Sasagot na ba? Meron na ba? Uy! Huli si Ian, mga nakapag-call on nga nito. Boom! Pero combo, mga men! The combo is real! Pero buhay pa ang Raging WePlay. Tigi-isa sila. Nakasapang na isa dito si Levitt, si Exim naman nakamaster yung double kill, pati si Armel Tabios, and I think this will be a very big problem para sa Raging WePlay. Nag-buyback si Fly Solo, baka meron ka magawa, baka meron lang naman, dieback, of course, then GG would be called, past tense pala, pantay na, 2-2 ang score. It's in the Bag. Mala Arcanis ang galawan, biglang nagising. Biglang nagising ang It's in the Bag dito, and both teams actually are 1 game away for winning, to win our